lang yon dahil wala naman akong ambag. Hinahanap ko nga yung tinabi kong pang Sharon pero hindi ko matagpuan. Nagpatulong na ako sa sugar daddy ko at sa kanya ko yun pinatago. Grabe naman tong tao na to, ayaw na nga akong pakasalan, ayaw pa akong pagbaluti ng ulam. Nag-safety na nga ako ng supot para secured na yung hapunan ko. Dapat kahit nilalamon ako ng inggit sa kinasal, busog man lang ako. Mahirap makisana all kung kumakalamang sikmura. Napakaputik pala ng dadaanan, bagong car wash pa naman siya. Isa pa rin yata to sa dahilan kung bakit ayaw akong pakasalan. Kung di ako sinusundo sa kanalan, hinahatid naman sa putikan. Nandito na nga kami at nag-ayos-ayos muna ako. Hindi na ako ganong nagpaganda at baka mapagkamalan pa akong tututol. Handa na minudo ang pinunta ko dito at hindi gulo. Kasama ko na nga yung kaibigan kong ikakasal at kabut ko siyang pinayuhan. Baka magbago pa isip niya, pwede pa siyang umatras. Kaso mare, buntis na nga pala. Masyado naman akong judger, baka naman busog lang, naparami ng kain ng handa. Kumukuha na nga ako ng handa at sinusulit ko na talaga. Kahit bantayan mo pa yung kada sandok ko, hindi ako magpapatinag. Isang beses ka lang naman ikakasal, kaya dadalain na kita. Grabe naman yan, mag-isa na nga lang ako sa buhay, pati ba naman sa pagkain. Sobra nga akong nalulungkot dahil mababawasan na naman ako ng kainuman. Bumubuo na sila ng pamilya, samantalang ako bumubuo ng 90 pang isang set. Minsan nga'y kulang pa dahil mas mahal sa ibang tindahan. Nag-toast na nga sila para sa buhay na magkasama. Napakatagal ko nang umiinom, ganun pala ang tamang pagtagay. Napakahirap naman ang procedure, una dapat may asawa ka. Pero mas lalo ako naawa sa sarili ko nung nag-kiss the bride na. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na ako umattend. Puro baso na lang talaga ang didikit sa labi ko tuwing iinom. Para mapawi nga yung lungkot at inggit ko, nilabas ko na yung supot ko. 5 years from now, nakikita ko na yung sarili ko sa kasal. Ganun pa rin mare, a-attend ng kasalan para magbalot ng ulam. Tinatapos ko na nga yung kinakain ko nang biglang dumating yung kaibigan ko. Siyempre bago ko siya i-congrats, iaabot ko muna yung supot ko. Inabot ko na rin yung pulang sobre para damihan yung takal. Alam nyo na mare, inspirasyon habang sumasandok. Gusto na nga niyang buksan pero pinigil ko. Sa bahay na lang kako para surprise. Makikita niya kasing 20 lang yung laman, baka hindi na ako pauwian. Abay, hindi naman ako ninang, okay na yung etneb-etneb lang. Pero seryoso, masayang masaya ako para sa kaibigan ko. Kung dati Ejin yung tinitimpla niya, soon gatas na. Nagpicture na rin kami at inagaw ko na yung bulaklak niya. Ako na nagdesisyon mare, ako na yung susunod na ikakasal.